at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga kababayan, ang oras alas 4:11. Ano yun? Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao! Makakasama niyo po sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Carpuz. At Ray Sibayan, sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Narito na ang ating mga headlines ngayong araw ng Martes 24 sa buwan ng Marso. Kasadong transport strike sa Huwebes, pinaghahandaan ng MMDA. Libreng sakay nakaredy na, ayon kay GM Torre. Fuel tankers at mga truck na may kargang essential at basic goods exempted muna sa truck ban at number coding ayon sa MMDA. Pagbili ng 1 milyong bariles ng diesel bilang karagdagang buffer stock, tinatrabaho ng gobyerno ayon sa Department of Energy. Epekto naman ng gyera sa gitnang silangan sinimulang dinggin sa Senado. Hindi agad na pagsipot ni Energy Secretary Garin ikinainis ng mga senador. Mga taga-gobyerno hinimok na mag-bike to work. Yan, pinag-usapan natin, di ba, nung nakaraan lang. Bike to work. Oh. Ay, gusto ko naka-sidecar, angkas mo ko. Tamad pa rin pala. Magtipid dahil sa matinding krisis ngayon, epekto ng gera sa Middle East. Diskwento naman sa terminal fee at iba pang airport fee charges. Kasadong ipatupad simula Abril 1. Terminal fees sa mga pantalan sa buong bansa tiniyak na walang pagtaas ayon sa PPA. 1 bilyong pisong halaga ng illegal na vape products na sabat sa Nabotas, higit 4 na bilyong pisong droga winasak sa Cavite. Bansang Tonga, niyanig ng magnitude 7.6 na lindol. Walang tsunami alert sa Pilipinas ayon sa PHIVOLS. DOH nagbabala sa atake ng heat stroke, publiko pinayuhang laging uminom ng tubig. Yan ang ating headlines. Narito ng detalye ng ating mga balita. RH Break Time! Pinaghahandaan na rin ng Metropolitan Manila Development Authority ang sabayang transport strike ng iba't ibang grupo kontra mega oil price hike mula Huwebes, Marso 26. Kaugnay nito, tiniyak ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na handa ang kanilang libreng sakay pero nakadepende ang deployment sa mamomonitor na maapektuhang lugar. Una nang sinabi ng MMDA na wala nang naitalang stranded na commuter sa mga pinakahuling transport holiday ng Piston at Akto. Parehong template naman ng seguridad ng gagamitin ng pambansang pulisya para sa inihahandang transport strike ng iba't ibang transport groups sa March 26 hanggang March 27. Ayon po kay PNP spokesperson na Police Brigadier General Randolph Tuanyo na sa 50,000 tauhan ng pulisya ang nakaalerto para sa sabayang tigil pasada at kilos protesta sa buong bansa. Nakanta rin naman ang halos 1,300 assets ng pulisya para magbigay ng libreng sakay sakaling ito naman ay kailangan. Samantala, wala pang nakikitang matinding epekto naman ng PNP maging MMDA sa naunang mga transport holiday ng Piston at Akto sa Metro Manila. Hindi muna sakop ng truck,
ban ang number coding o at number coding ang scheme ang mga fuel tanker at iba pang nagkakarga ng essential supplies sa Kamaynilaan. Ito ay matapos na aprubahan ng Metro Manila Council ang resolusyong nagtatakda ng exemption. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, kabilang narito ang mga naghahatid ng pagkain maging ng mga liquefied petroleum gas. Tiniyak naman ni Torre na may mekanismo ang enforcers at command center upang masuri kung tunay na essential products ang laman ng mga babiyahing truck sa mga pangunahing lansangan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Torre. May particular concern na kanina na lumabas, may nagtanong sa akin doon. Approve na ng MMC. Pagkatapos may nagtanong nga kung LPG ba ay LPG bullet carriers ay kasama. Kasama po because relative register naman sa color coding natin, hindi na kaagad na, as a truck ban, hindi na kaagad na, hindi na, included na kaagad sila kasama sa mga fuel tankers. Samantala, tinatrabaho na ngayon ng gobyerno ang pagbili ng 1 milyong bariles ng diesel bilang karagdagang buffer stock ng bansa. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, ang 1 milyong bariles ay karagdagang 5 araw na fuel supply. Ito'y para matiyak daw po na matatag o hindi maubusan ng supply ng crudo sa bansa habang nagpapatuloy pa rin ng giyera sa gitnang silangan. Sa ngayon, abot na raw po sa first week ng Mayo ang ating supply ng crudo. Are we doing? We're also through PNOC. We're doing the procurement of additional buffer. Hindi po madali po magkumuha ng buffer because it is very expensive. At currently po, we are trying to purchase 1 million barrels, and that's good enough only for 1 week for the country. And that will likely cost us about more than 10 billion pesos already for just 1 week of supply. So we are building our buffer despite the limitations, pero our team is hard at work in trying to make sure that kahit po isa o dalawang araw yan, that's a very important addition para lang sigurado po na our country does not run dry, no? Hindi tayo maubusan ng fuel. So Yan po mga kaibigan, si Energy Secretary Sharon Garin. Samantala, sinimulang busisiin ng Senado ang matinding epekto ng giyera sa gitnang silangan, lalo na ang patuloy na pagtaas sa presyo ng petrolyo. Bunsod nito na inis at dismayado ang mga senador dahil si Secretary Sharon Garin lang ang hindi agad nakasipot sa pagsisimulan ng hearing para alamin ang epekto at kahandaan ng gobyerno sa nagpapatuloy na giyera sa gitnang silangan. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, sinabihan niya si Secretary Garin na mahalaga ang kanyang pagdalo dahil ang sentro nito ay ang walang tigil na pagtaas sa presyo ng langis. Ngunit pinadalhan siya ng kalihim ng napakahabang schedule ngayong araw na nangangahulugan na busy siya kaya hindi makakadalo. Nagalit si Senator Loren Legarda at sinabing napakahalaga ng hearing dahil ang sentro ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Pero sa bandang huli ay biglang dumating si Secretary Garin at sinabing galing umano siya sa Malacanang. Narito ang bahagi ng pagkayamot ni Senator Loren Legarda. Hindi pwedeng tinuturo-turo nyo kami. Hindi nyo pwedeng sinasabi, makinig kayo. Huwag kayo nagpapalusot dito ha. Sinasabi nyo, yung letter na sa inyo eh. Tapos nag-break kayo. Double jeopardy, hindi pwede yon. Sorry, hindi po kami papayag nun. Kung alam po namin hindi kami mag-break, tama po ang chair. Tinan mo nga, mag-break. Gusto nyo Holy Week, magtrabaho tayo dito eh. Darating natin ang secretary. Burn the midnight candle. Walang labasan sa kwarto hanggang hindi nakita ang pagtulong sa itang tao. Pero wag niyong sasabihin na nag-break kami kaya hindi napasa yung hiniling ng DOE na congressional approval. Hindi po, sir. Hindi niyo kasalanan yon kasi wala ang inyong sekretarya. Yun na. At ngayon nga ang pagkayamot ng Senadora Yan mo Legarda. talagang galit. Oo. Nanggigigil, ha? Nagigil siya, Si Senadora Loren. Naku. Samantala naman, naniniwala ho si Senador J.B. Ejercito na dapat pangunahan mismo ng gobyerno ang pagtitipid. Ngayon pong nasa krisis ang bansa dahil naman sa giyera sa Middle East. Ipagpapaliban anya muna. Dapat daw ipagpaliban muna ang mga hindi mahalagang biyahe, lalo na sa ibang bansa at mga team building activities.
At bilang isang biker, hinimok ho ni Ehersito ang mga araw-araw na pumapasok sa trabaho, lalo ng mga taga-gobyerno, na mag-bike to work tulad po ng kanyang ginagawa pagtungo sa Senado. Ang kailangan lang daw ay maglagay ng shower area ang mga tanggapan ng pamahalaan at guide sa mga pribadong kumpanya para may magamit naman ng kanilang mga empleyado. Tulad po na gustong gawin sa Senado ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na maglagay ng shower area para sa mga gustong mag-bike to work o mga nag-ehersisyo bago pumasok sa trabaho o bago umuwi sa gabi. Umasa naman si Ehersito na makapag-convene kaagad ang mga miyembro ng Crisis Committee na binuo ng Malacanang upang paghandaan ang tumitinding epekto ng pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon dyan po sa Middle East. Kaugnay nga ng balitang yan, napapanahon na para bumuo ng batas. Hindi ba pala nakabuo ng batas after pandemic? So wala tayong natutunan pala, After 5 years, kailangan pala ng batas. Okay, sige. Nag-practice na nga tayo nun, hindi pa natin in-improve, Sige. Ilang delubyo pa ba ang kailangan kaharapin bago tayo maging proactive, Puro reactive, Napapanahon na, Kala ko noon pa dapat. Para bumuo ng batas, para mahikayat ang mamamayan na kami pala gagamit, tayo pala gagamit ng bisikleta bilang paraan ng transportasyon sa harap na mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Representative Brian Yamsuan ng 2nd District ng Parañaque, magagawa ito kung matitiyak na ligtas sa mga biker at may magagamit silang bikeable at walkable pathways. Sa House Bill 7863 o Safe Pathways Network Act, o obligahin ng gobyerno pati ang mga lokal na pamahalaan na i-develop ang walkable at bike-friendly lane sa kani-kanilang lokalidad. Sa ilalim ng bill, ang LGU sa koordinasyon ng DOTR at DPWH ang tutukoy at magtatayo ng temporary o permanent network ng bicycle lanes. Pagdating naman sa national roads dito sa Metro Manila, ang palaglagay ng bike lanes ay pangangasiwaan ng DPWH, DOTR at Metro Manila Development Authority. Ang alam ko, meron Ayan. ng dapat na proyekto dyan sa may EDSA niyan yung second level na Kaso? na bike path. Wala naantala ha? Ang alam ko rin noon, meron na nakalaan na pondo. Ewan ko lang, ano nangyari? Nasaan na yung pondo, di ba? Ang dami natin iisip na ideas pero walang nag-execute. Ay, Diyos mio Cute naman, lang daw. Oo. Pero meron kasi mga opisyal dyan na hindi makabisikleta hindi nila siguro naiintindihan Kasi ng pakiramdam ng mas mga bikers. mas cyclists. maganda yata ang labi ng mga gumagawa ng mga sakyan. Mga automobile companies. Yung mga nangangailangan ng petroleum, Lalo diba? na ngayon, Langis. ang matinding kampanya ngayon paggamit ng electric vehicle. Oo. Paano mo yan? Paano kung tataas din ang singil sa kuryente? Kuryente naman. Di ba yan nga sinasabi ganun natin? din yun. Oo. Yun ang reaction. Reactive na naman. So tama nga naman, proactive. Magbisikleta. Madaling sabihin, mahirap gawin. Lalo na kung hindi mo pa nararanasan paano magbisikleta sa gitna ng lansang ng Metro Manila. 'Di ba kasi ang dami na nating nakikita na napipiligroso ang buhay ng mga nagbibisikleta ng ating mga siklista. Correct. Bakit? Ginigit-git ng mga kamote. Hindi kasi protected yung bike lane. Oo, ginigit-git ng kamote. Hindi protected. Tama ka dyan. Tapos yung mga bike lane, mema lang. May maguhitang Mema. bike lane lang. Pero kapag ikaw sinubukan mo na magbisikleta doon sa designated, di umano na bike lane, hindi siya bikeable. Hindi nga walkable. Hindi nga. Bubusinahan ka pa ng kamote kasi nakaharang ka sa supposedly na dinaraanan Hara-hara ka dyan Tumabi ka nga. Diba? Ay, nako. Ay, sus. Ang init ng panahon. Samantala naman, magpapatupad daw po ng airport fee discount sa partikular sa terminal at navigation charges simula sa April 1, 2026 bilang tugon daw po ng Department of Transportation sa sunod-sunod na pagsirit ng presyo ng langis. Kinumpirma ni Transport Secretary Giovanni Lopez na makikinabang daw po ang mga pasahero sa mga paliparan na ito po'y ino-operate ng CAAP kung saan otomatiko daw mababawasan ng hanggang 200 pesos ang terminal fee na kasama sa binabayarang ticket. Ayon po kay Secretary Lopez, layunin po na akbang na ito na direktang mapababa ang airfare at mapagaan naman ang gastusin ng mga biyahero sa gitna ngayon ng krisis sa enerhiya.
Sa inisyal naman na assessment ng kagawaran, tatagal daw po ng 3 buwan ang naturang diskwento. Samantala, tiniyak ng Philippine Ports Authority o PPA na walang ipatutupad na taas singil sa terminal fee sa mga pantalan sa buong bansa sa kabila ng patuloy na pagmahal ng produktong petrolyo dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, mananatiling libre ang terminal fee para sa senior citizen, estudyante, uniformed personnel at persons with disabilities. Ang terminal fee ay ang bayad ng mga pasahero at cargo shippers para sa paggamit ng mga pasilidad ng pantalan tulad ng waiting area, palikuran at seguridad. Gayunman, nilinaw ni Santiago na ang hindi pagtataas o pag-waive ng port charges ay may epekto sa operasyon ng ahensya dahil umaasa lamang ang PPA sa sariling kita at hindi tumatanggap ng subsidiya mula sa pamahalaan. Dagdag pa ng opisyal, kung tuluyang aalisin ng port charges, maapektuhan ang kakayanan ng PPA na pasahurin ang mga empleyado, pondohan ang operasyon at isulong ang mga proyekto sa mga pantalan. Samantala, meron daw pong mga alokasyon sa pambansang budget na maaaring magamit para sa pamahagi ng fuel subsidy at emergency cash assistance sa gitna ng nagtataas ang presyo ng petroleum products sa bansa. Ayon po kay Congressman Rodolfo Ordanes, Vice Chairman ng House Appropriations Committee, may mga pondo raw po sa 2026 General Appropriations Act ang classified bilang discretionary, contingency at unprogrammed. Ibig sabihin, maaari daw po itong ikonsidera ng Department of Budget and Management na ipandagdag sa mga ayuda. Iginit po ni Ordanes, kung kailangan ng pag-aproba o ng dalawang kapulungan ng Kongreso, abay dapat daw kaagad na makipag-ugnayan na ang DBM para maging mabilis ang proseso. Samantala, bukod sa fuel subsidy, patutupad na rin ang Department of Transportation o DOTR at Land Transportation and Regulatory Board o LTFRB ang Service Contracting Scheme sa mga pampublikong sasakyan. Ito'y kasunod ng serye sa taas presyo ng produktong petrolyo, bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Sa ilalim nito, maghahatid ng pasahero ang mga Public Utility Vehicle o PUV at ang gobyerno na ang magbabayad sa kanilang serbisyo. Maganda to, ha? Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, isa lamang ito sa mga solusyon na ipatutupad ng ahensya para makatulong sa mga PUV drivers. Dagdag pa ni Mendoza, may 700 milyong pisong pondo na nakalaan para rito. Ang naturang solusyon ay nauna na ring ginamit ng DOTR at LTFRB noong panahon ng COVID-19 pandemic. Samantala naman, nadismaya ang ilang mga driver ng Transport Network Vehicle Services o TNVS dahil hindi sila nakatanggap ng ayuda sa Pasig at Quezon City. Dahil po ito sa mali daw ho. Mali ang entry ng kanilang mga pangalan na isinumitin ng kanilang kinabibilangang transport network companies. Ayon po sa mga driver, hindi sila nakakuha ng ayuda dahil may discrepancy sa basic info tulad po ng spelling ng kanilang mga pangalan at yung petsa ng kanilang kapanganakan. Dahil po dito ay lalo nilang ikinadismaya ng sabihin ng mga transport network company na aayusin daw muna ang kanilang listahan dahil sa hindi tiyak kung kailan muli sila mabibigyan ng fuel subsidy. Subsidy na sana, naging bato pa. Iginit naman ng DSWD at ng LTFRB na hindi sa kanila ang problema, gayong sumusunod lamang sila sa listang ibinibigay ng mga TNC. Samantala, tumaas pa ng 8% ang oil shipment sa bansa ngayong taon. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, aabot sa higit 4 na milyong metriko tonelada ang shipment ng petroleum products sa bansa mula Enero hanggang nitong Marso 20. Kung volume lamang ani ang pag-uusapan, sinabi ni Nepomuceno na wala pang krisis. Sa langis, narito ang bahagi ng pahayag ni Nepomuceno. Ang umaangat po yung presyo kung tutusin, hindi pa ho dapat umangat yung presyo natin. Kaya tama naman po, wala ho tayong krisis. Pagdating po sa volume po, no, sa ngayon, sa supply. Sa supply po. Normal po yung volume natin. Of course, tingnan mo natin mga susunod na araw at nakapantay naman po ang BOC. Araw-araw ho kaming naka-observa at nagre-report po sa amin ang lahat ng aming mga tauhan.
Kahapon, iginiit din ng Malacanang na wala pang krisis sa langis kundi price disruption lamang dulot ng kaguluhan sa Middle East. Una nang iniulat ng Department of Energy na sasapat pa ang supply ng langis sa bansa hanggang sa 15 ng Abril. Alo, kahit may pambili ka, wala ka na mabibili. Paano na pag hindi na sapat? Oo. Diba? Paano na? Ay, susa po. Samantala, bubuo naman ang team ng NBI para silipin kung sangkot nga ba sa profiteering at hoarding ang mga nagsara ng gasolinahan sa bansa. Kaugnay po ito ng report mula sa Philippine National Police na higit daw po sa 400 na mga gasolinahan nang nagsara sa gitna ng patuloy na pagtaas sa pressure po ng petrolyo. Ayon po kay NBI Director Melvin Matibag, posibleng sinasamantala na ilang kumpanya ang kasalukuyang sitwasyon na posibleng magdulot ng economic sabotage. Siguro po, hindi lang po yung mga gasolinahan yung pupuntahan natin. Tatanungin natin kung saan pong mga oil depot dinala yan at nandoon po. So, malawak po na investigation at talagang ito po, pasok na pasok po sa mandato ng National Bureau of Investigation para tutukan at tingnan po yung pangyayari. Dahil baka po mamaya mayroon pong namumuo o ginagawa na large-scale economic sabotage po na makakasama po sa ating bansa. Babalikan pa natin iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. 1 bilyong halaga ng illegal na vape products nasabat sa Navotas. Higit 4 bilyong pisong droga winasak sa Cavite. At bansang Tonga, niyanig ng magnitude 7.6 na lindol. Walang tsunami alert sa Pilipinas ayon sa PHIVOLCS. At Department of Health nagbabala sa atake ng heat stroke. Delikado Andito na ngayon naman yan. ang heat stroke. Baka biglang sumasakit-sakit ng inyong mga batok. Oo nga, no? Magbibisikleta ka tapos sobrang init. Oo, yun pa ang isang problema dyan eh. Naku. Dapat sana may mga shaded talaga na part ng mga gilid ng kalsada. Para makakapagpahinga. Kasi imagine paano mo, naman kasing ginawa yung mga puno sa gilid? Wala na, Tapyas na. pinagpupukan dan, apo. Wala na. Awanan. Dapat Awanan sa itong- kahoy. Oo nga, sabi nila, dapat kasi daw ang puno hanggang ugat para transfer mo siya. Oo. Diba? Pero tama yun, dapat may mga shaded areas, shaded parts. Heat stroke sa publiko, pinayuhang laging uminom ng tubig. Paano kung nagbibisikleta pa? Kaya mo ba magbisikleta 24 kilometers going here, tapos may inclined pa yan tapos ganun ulit pabalik. 24 Patigil-tigil kilometers. Patigil. Ilang oras ko kaya Lililim ka. Ilang oras kong babaybayin yun. Pero mararamdaman yung matinding ini, lalo ngayon. Oo, tirik na tirik Sunog na. ang balat mo dyan. Summer na Kaya summer kailangan na. makapal yung sunscreen. Kaya iba yung pag-iingat sa lahat ng mga siklista natin, kahit mga nagmamotor. Diba? Kasi Kaya iba direct ang sa ginagawa yung mga nagbabike, kaya lalo yung mga malalayo yung binabike. Minsan, 2-3 yung kanilang bote ng tubig. Oo, tubig talaga. Oo. Ay, nako, babalikan pa natin ang pang detalye ng ating mga nagbabagang balita at mamaya mamimigay pa tayong mga papremyo Yun. sa ating mga promo para meron naman tayong konting Oo, pampalamig ng ulo. yan. Man lang tayo. Yan. At tawag dito, makaluwag-luwag man lang tayo. May mga positibo man lang tayong matanawan sa araw na ito. Ang oras, Pilipinas, alas 4:33 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng